Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lelje Padulina. Sa video ito guys ay pag-uusapan natin ang isang comment ng ating viewers, no? Na si The New Life. Ayan, lalagay ko sa screen guys. Ang sabi niya, based on your experience, ano ang pinakamahirap na posisyon na dinanas mo sa fast food service crew, kitchen fireman, dishwasher, delivery rider, alin sa mga yan sobrang hirap para sa'yo? So yun, bago natin ito simulan ay nagpapasalamat muna ako sa mga solid supporters natin dyan, at kay Renante Andaya at kay Ana Rose de Luna. Yan, salamat po sa walang sawang panonood. So yun guys, based on my experience, kung alin ba ang pinakamahirap na aking naranasan sa pagiging service crew is yung fryman, kitchen, stockman, at sa PC. Yan guys, yung pagkasabay-sabay na yan. Kasi nung time na yon is tipid sa tao yung aming management. Kumbaga tipid sila sa crew. One-on-one lang po kami ng grill at PC, fryman, stockman. So ako yung humahawak doon. Ako yung nagbaback up, nagluluto ng manok, nag-PPC, nagsasaing, lahat ng backup doon. Alam niyo naman yan mga kataga Jollibee. At yun ang pinakamahirap para sa aking naranasan. Pag kasi ikaw ay nagbaback up, lahat ng backup dyan, katulad ng gravy, mushroom gravy, spaghetti, palabok bihon, spaghetti sauce, palabok sauce, HD roll, tapos ikaw pa yung magsasaing, tapos ikaw pa yung magluluto ng chicken, ikaw pa yung magmamasa nun, tapos ikaw pa yung gagawa ng cooling code ni counter. Kaya yun yung pinakamahirap kong naranasan. Kasi ganito po yan, 5 AM po ang pasok ko ng umaga, then ako po yung magre-receive ng order ng lahat ng deliver, dry at wet. Yung dry po yun yung mga non-food, at yung wet yun yung mga chicken, palabok sauce, spaghetti sauce. Ako po lahat ng magre-receive niyan. Pagkatapos ko mag-receive niyan, ipapasok ko po yan sa cold room, sa walk-in chiller at walk-in freezer. Tapos sa stock room naman yung mga dry foods, yung mga dry foods at mga raw material. Ayan, ako po nagpapasok lahat niyan. Hindi yan isang oras na ginagawa dahil yan ay marami po. Tapos after that, after ko matapos yung yung pag stock room, yung paglalagay ng mga raw materials at food, then after ko matrabaho yan, aakyat naman ako sa taas, sa PC, sa kitchen, para mag-backup naman ng mga rice, chicken, spaghetti noodles, spaghetti sauce. Lahat po ng ginagawa ng backup person, ako po yung gumagawa nun after ko mag-stockman. Then pag mayroong cooling code, ako rin pong gumagawa niyan, naglilinis. So, basta sobrang dami guys, kung gaano karaming customer, sinasabihan namin yan kasi nga tipid yung aming manager, tipid yung management namin. Kumbaga ako sa backup person, fryman, PC, tapos kung ano po yung mga ginagawa doon. Tapos yung isa naman doon sa grill, siya yung naglalay ng patty, siya yung gumagawa ng mga burger. One-on-one lang kami. Tapos pag nag-break yung isa, kung kasama kong grill, ako na yung umiikot sa kanya. Ako na yung gumagawa ng mga tinapay doon kapag may mga big order. Kaya talagang habot-habot na kami doon. Kumbaga, hassle na hassle. Kaya napakahirap din po maging isang service crew. Sa mga hindi pa nakakaranas niyan, subukan nyo lang maging service crew kasi bawal dyan ang iyakin. Sa amin kasi, tipid sa tao kaya talagang mahirap. Pero siguro sa sa ibang part ng Jollibee, sa ibang store, baka maluwag-luwag doon sa mga crew, hindi matipid. Maganda pag marami kayong magkakasama, tsaka nagtutulungan. Pero pag one-on-one na nga kayo, hindi pa kayo nagtutulungan, kawawa talaga kayo. Katulad ng dianas ko, dahil dito sa aking trabaho, ay muntikan na akong malumpo kasi nga maghapon kami nga katayo noon, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Minsan pa nga hindi pa nakakapag-break. Tapos pag nagkaigo ka, mababasa yung paa mo kasi magbubuhos ka.
ng floors. Ipupush brush mo yun bago ka mag-out. Yun yung tinatawag na kaigo. Clean as you go bago ka mag-out, maglinis ka, mag-endorse ka pa sa iyong kasama. Kaya grabe yung hirap na aking dinanas as a kitchen crew ng Jollibee. Kaya sa mga gustong mag-try, gustong magsubok bilang isang service crew, subukan nyo to para malaman nyo yung aking mga sinasabi dahil ito lahat ay totoo. So yun, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, maaari bang subscribe mo na ako para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. At sana nakatulong itong video na ito. Thank you for watching guys. God bless.